Siya ang Panginoon. Mga kapatid, ialay po natin sa Banal Santa Misa ang lahat ng ating mga kahilingan, mga pangangailangan, at lahat ng ating mga intensyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lunsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito: Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
sa Diyos nagliwanag tayo. Ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga kapatid, alam ko po na hanggang ngayon, ramdam pa din po natin ang kagalakang dala ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Jesus kahapon. Pinaalala at pinaramdam po sa atin kahapon ang walang hanggang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos nang nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, para tayo ay bigyan ng liwanag sa kadiliman, para tubisin tayo sa kasalanan at iligtas sa kamatayan. At ito po ay ating pinasasalamatan sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Subalit mga kapatid, habang ito ay sinasariwa pa din natin ngayon, sana ay huwag nating kakalimutang mabuhay pa din tayo sa kasalukuyan bilang isang tagasunod ni Jesus na mayroong misyong ipahayag at ipalaganap ang mabuting balita, ang kaligtasan at ang paghahari ng pag-ibig ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng banal at matuwid nating buhay ayon sa mabuti at nakakaligtas na kalooban ng Diyos. At ang pagiging tagasunod ng ating Panginoon at Diyos na si Jesucristo at ang pagsagawa ng ating misyon dito sa mundo ay hindi po madali sapagkat kailangan ito ng pagsakripisyo, ng pasensya. Kasi po sa pagdaan ng mga araw, maaari tayo makaranas ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig. At ang mga ito po ay hindi natin maiiwasang pagdaanan ng mga taong gustong sumunod sa Diyos. Kasi po, sabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Mga kapatid, noong unang panahon, maraming mga Kristiyano ang pinatay, ang inusig, dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Jesus at sa pagsagawa nila ng misyong ipinagkaloob sa kanila. Katulad po ni San Esteban
na ating ginugunita ngayon. Siya po ay naging mabuting alagad at matuwid sa paggawa ng misyong pinagkalob sa kanya ng Diyos. Kahit po ito ay mahirap, kanya pa rin pong ginawa. Inihayag niya po ng walang takot ang mga katuruan at ang kanyang pananampalataya tungkol kay Jesus sa lahat ng tao, maging sa mga Hudyo o sa harap ng mga pinakamagtataas na tao sa panahon niya. Gumawa din po siya ng mga kahangahangang bagay sa ngalan ni Jesus. At ito po ay nangyari. Subalit, siya po ay pinatay pa din ng mga tao dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Subalit mga kapatid, nang siya ay mamatay, nakasama niya naman ang Diyos sa kanyang kaharian. At mga kapatid, sa kasalukuyan, marami pa ding mga Kristiyano ang inuusig sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang forma at pamamaraan, dahil pinangahawakan at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang maging tunay na alagad ni Jesus at ipahayag ang kanilang pananampalataya. Ang tanong po mga kapatid sa atin siguro ngayon, handa din ba tayong gawin ito at harapin ang mga pagsubok at mga pag-uusig para sa ating Panginoon at Diyos na si Jesucristo? Mga kapatid, kapag tayo ay naging tapat sa ating misyon at sa pagiging disipulo ni Jesus sa kasalukuyan, makakasagasa tayo ng mga taong sanay sa kasalanan at gumawa ng kasamaan. Yung tipong nilalagnat sila kapag hindi sila nakapagnakaw. Nilalagnat sila kapag hindi sila nakasira ng buhay ng ibang tao. Ang ilan sa kanila ay magagalit at kapupuutan nila tayo at gagawa ng masama kapag ginawa natin ang misyon dito sa mundo. Tulad po ng paggawa nila ng fake news, gamit ang ilang mga tao upang siraan tayo. Lalo na kapag ginagawa natin ang mabuti, ang nararapat at ang tama. Ngunit hindi tayo dapat sobrang pangingibabawan ng takot at pangamba. Lalo na kapag ayon sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, sapagkat darating ang tulong ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay hindi tayo nagkamali na iwanan si Jesus at ang kanyang mga itinuturo para lamang sa mga makamundong takot at mga bagay. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang grasya na magkaroon tayo ng lakas ng loob upang tayo ay maging matapat na alagad na ni Jesus sa paggawa ng misyong ipinagkalob sa atin ng Diyos sa kabila ng mga pag-uusig at paghihirap na darating sa ating buhay. Mga kapatid, manindigan tayo sa Diyos. Manindigan tayo sa tama, sa katotohanan. Manindigan tayo sapagkat buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya, dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, pinaaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw.
Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. At tinawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa ng Bethlehem, dinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo na sa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahin, mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hangin, hatid ng Pasko na nananariwa sa atin. Ngunita ang mga nagdaan nating Pasko, ang Noche Buena at simbang gabi. Narito na ang Pasko at nangungulil ang puso ko.
hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsabat nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyap sa paghahangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko. Sa alaala, magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangunguli lang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsabat nung unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangunguli lang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsabat nung unang Pasko. Announcements. Available pa rin po
ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin. Sa paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umaging taglay ang kapayapaan at ang mga biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Palapakan Diyos. natin ang ating Panginoon. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat
ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan.